Hello mga Mami Lash! Ito na naman po ulit ako kila nanay. Inuna ko na po muna ang paghuhugas ng pinggan. Kasi nga po nilanggam hindi na isalalay na mabuti ng nanay. Medyo hirap nga ako dyan kasi matindi pa ang ubo ko. Pero sige pa rin ako ng pagtatrabaho para sa kanila. Hindi ko iniinda ang sakit ko kasi mas kailangan nila ako ngayon. Nagkasakit nga din ang kapatid ko ilang araw. Tapos ngayon naman ang nanay. Kaya paano ko pa iintindihin ang sarili ko? Kaya ito, nagluluto ulit ako sa kanila at maglilinis. Yan nga pala ulam nila, itlog. Pang-umagahan nila ang niluluto ko muna. Iinit ko lang naman ang ulam nila ng pangtanghalian at hapunan. Galing kasi yon sa akin, nakalagay sa freezer. Nag-iiyelo na nga eh. Ayan at malapit ko na silang pakainin. Pero mauuna yung nanay. Kasi nga si ining ko nakahiga pa. Pero ginising ko na rin siya. Tinanong ko nga yung kapatid ko kung okay na. Sabi niya okay na daw ang pakiramdam niya. Kaya ng araw niyan tumayo. Pero alam niyo mga mamilas, ilang araw ding hindi makatayo ang kapatid ko. Nagdoble nga yung hirap ko. Nang makatapos ng kumain ng nanay, ang kapatid ko naman ang pinakain ko. Alam niyo ba, nanay ko naman ang may sakit niyan. Tingnan nga ninyo yung mukha malungkot na malungkot. Patanaw-tanaw lang yan sa akin. Naaawa ako sa dalawa kapag sila may sakit. Di ko alam yung gagawin ko. Ayan at kinuha ko ang sampay. Dati tulong-tulong kaming tatlo pero ngayon ako na lang ang gagawang mag-isa niyan. Ayoko kasi mapuwersa na naman ang mga katawan nila. Buti ang kapatid ko nakakakain na naman ng maayos. Nung ilang araw siyang may sakit, naku hirap na hirap. Hindi siya makakain nun, iniinda niya ang sakit ng likod niya. Kasi sabi ko sa kanya, lagi siyang nakaupo. Kaya kako pagkatapos niya kumain, medyo maglakad-lakad naman siya. Baka kasi yung buto niya sa likod at sa puwet ay nananatiling nakabaluktot kaya pag tumatayo nasasaktan siya. Pero alam niyo ba mga mamilas, pinainom ko rin siya ng buko juice. At pinainom ko rin siya ng sambong capsule. Kaya ilang araw lang nawala din ang sakit ng likod niya. Nagka-UTI nga yata siya. Ayan nang matapos ko nang magligpit ng damit, nagisis naman ako ng banyo. Nilinis ko nga mabuti yung banyo kasi nga ang daming dumi ng nanay. Ewan ko ba naman bakit sa lapag naguhugas, nagagalit nga ako sa kanya eh. Kaya lang kahit magalit ako na magalit, wala naman akong magagawa. Talagang ganoon, pagpasensyahan ko na lang siya. Nang matapos ko na nga lahat ng gawain ko sa kanila, nagpaalam na ako sa kanila. Pagkatapos naman sa kanila, pupunta naman ako sa pamangkin ko. Sa kanila naman kasi ang fiesta. Kaya ayan na makalabas na ako, sumakay na ako ng tricycle papunta sa kanila. Medyo malayo-layo rin yun. Wala nga magsakay sa akin kaya sinabi ko sa tricycle driver, sige doblihin ko na ang bayad. Sabi ko nga sa mga tricycle driver, wala namang high tide, bakit gusto pa ninyo ang doble bayad? Pero hamon na, kawawa din naman yung mga tricycle driver. Hindi naman kasi ganun kalaki ang kita nila. Ito na nga pala ako sa pamangkin ko at tinalagaan ko na ang aking apo. Pinapatulog ko na nga eh. Buti na lang at mabilis nakatulog. Sabi daw maagang nagising. Kaya pala nung una akong makita iingit-ingit. Yung pala antok na antok na. Napakapogi talaga ng aking apo. Nang tulog na siya, hiniga ko na sa kama. Hindi na nga ako umalis, binantayan ko na. Kasi may ginagawa ang mga magulang niya. Eto nga at napapaindak pa ako sa naririnig kong sounds. Nang magising na nga, naglaro na agad. Ayan siya oh. Ayaw nga pabuhat sa akin, gusto lakad lang siya ng lakad at nanonood ng TV. Hindi pala TV, may projector pala sila. Kapag ganitong nakikita ko lakad na lakad ang apo ko, naaalala ko yung anak kong panganay. Kasi ganyan-ganyan siya nung maliit. Nang matutong lumakad, naku ayaw nang magpahawak. Gusto lakad lang ng lakad at laro ng laro. Na magsawa na maglakad, umakyat na sa kama at doon naman nagharot. Hanggang dito na lang mga mamilas, uwi na ako, bye, God bless.